po natin, of course, Agsunta. So just a quick background, Agsunta, tinanong ko kanina kung bakit Agsunta yung pangalan ng banda. Sabi sa akin kanina, kaya daw Agsunta, pinagsama yung pangalan ng professor nila back in college. 10 years ago in CSB, they're all student majors of music, and pangalan ng professor nila ay Agnes. So I'm not sure entirely why they chose Agsunta, pero talagang tumatak sa kanila yun. All of them are majors noon, and they recently celebrated their 10th anniversary. Palakpakan po natin ang Agsunta. Just last March 23, they celebrated in Tanza, Cavite. Nagpa-free concert po sila, punong-puno daw. Lahat daw ng fans sila nandoon. And they rehearse and record at the Arevalo residence. Si Steven and si Mikel, yung drummer and guitarist po nila, doon po lang sila nag-record, nag-rehearse. So, they gave back to their community. Bilang mga taga-Cavite, doon din sila nag-record, nag-rehearse, and they celebrated their 10 years na sila ngayon. And what's next for them is why we're all here this afternoon. For today is a new era for our Agsunta. Team Agsunta dito po, hashtag Team Agsunta. Yung mga followers, subscribers, a raise of hands. Who follows Agsunta? A raise of hands please, anyone? Spotify, YouTube, and million po ang followers nila doon. So, to officially be managed by Cornerstone Entertainment and PPL Entertainment, palakpakan po naman natin ang Cornerstone and PPL. Alright, so we'd like to greet the press, of course, our friends from the press, from the media, and most importantly, yung mga vloggers na present. Siyempre, di ba, yung mga TikTokers natin dyan. Shout out to you guys. Alright, there's a billiards upstairs, and there's a photo booth just by the entrance. So sit back and relax lang po tayo. We have food, we have drinks, and we're gonna start the program in just a few minutes. My name is Bailey Akot. Ako po ay isang TV and events host. I host in the PBA and in volleyball, and kanina kagaling ko lang sa ABC Cup. Any volleyball fans? Volleyball fans? Meron din? Alright, so I'll see you there. So, relax lang po tayo, and use the hashtag Agsunta MediaCon when you post about our event. I'll see you guys in a bit. BRB. Thank you! Please welcome to the Cornerstone family! Kita-kita sa iyong mata na di na ako mahalag. Stephen of Agsunta! One more time, ladies and gentlemen, for Agsunta! That's how I like it. That's how you make your presence felt. Grabe naman yung performance na yun. I don't know how to feel. They brought us to waves of emotions. Yung una, headbang ako. Yung una, parang nagmumukmuk na ako sa gilid. Siguro may pinagandaanan lang ako. Grabe lang talaga yung music natin. And this is just the beginning. This is their 10th anniversary. To think that they've already celebrated 10 years of their music since 2014. Ngayon pa lang. They're gonna start a new chapter, a new era of theirs, of course, together with PPL and Cornerstone. So we're super duper excited at this is such an intimate event for us. Isang karangalan po to be present here. We thank each and every one of you once again for being here, for being present. So again, do use the hashtag Agsunta MediaCon, and while they're preparing, again, we have billiards upstairs, and there's a photo booth here. Just order away for drinks and for food. Meron din photo booth by the entrance. We're gonna invite our very own Cornerstone Entertainment Vice President, Sir Jeff Vadillo. Good afternoon, everyone. Maraming salamat sa pagpunta ngayong hapon to para samahan kami sa aming pag-celebrate to welcome Agsunta to the Cornerstone family. Of course, this would not be possible without PPL, Perry. Maraming salamat. Perry and Cornerstone, we've been friends and good acquaintances, and we've been partners in the industry for the longest time, and we're so happy to be
to finally be able to co-manage an artist together. And we are so excited that we're going to do that with Agsunta. Quick fact lang po, nung a few years ago, when Agsunta was still starting, I was able to see them online and I was able to see some of their performances online. And I actually admire them a lot because of the fact that, of the way that they arrange their songs, the passion that they have in terms of expressing the music and the range, the vocal range na pinapakita nila. Lahat yun together really sums up into one very exciting artist. That's why when the opportunity for us came to co-manage Agsunta together with PPL, it's something that we just have to grab because we really believe in the talent and we believe na ang dami pang pwedeng i-share, you know, ang ating artist. Marami pang bagong music, bagong shows, bagong concerts. As you all know, Cornerstone is a full-fledged entertainment agency aside from talent management. We have concerts, we have movies and TVs and all the resources of Cornerstone we feel will just be right para namin magkatulungan kami to promote Agsunta and to promote the music of Agsunta. You know, masaya kami kasi ang dami na nilang na-create na magagandang music in the past at marami na sila nagawa. Even covers, ang dami nila nagawa magaganda in the past. So we're proud of them for that they were able to have such a really, really good discography. But what I am more excited about is the present and the future. Offhand, we've been talking about releasing new music. We won't give the details now because it's going to be a surprise. Actually, this event right now is just a foretaste of what's to come. And I want you to have the first takes about that. And we're excited because we're going to release new music with them. We're going to have a big event. We're going to have a really solid plan, promotions plan, campaign, partnering with international organizations. And, you know, really pushing the music of Agsunta to the rest of the Filipinos. Marami nang may kilala sa kanila, but ang goal namin is mas marami pa ang magmahal sa music nila gaya ng pagmamahal namin sa music nila. So again, this is just the start. Cornerstone Entertainment is committed to use all our resources to be able to promote such excellent and world-class music such as the music of Agsunta. So maraming salamat sa pagpunta niyo today. At masaya ako kasi nakapunta kayo sa sa pre-event namin for the actual event that we're going to mount in a couple of months from now. And now, in behalf of Cornerstone Entertainment, of course, our President, Erickson Raimundo, who is here, lahat kami, full force, the entire Cornerstone Entertainment family is here right now to show our support to Agsunta. Coming from us, we just want to say thank you. Thank you for trusting us. And thank you for partnering with us in terms of crafting your career. We are very excited for the future. And ang masasabi ko lang, nakashade si ating lead singer. Kailangan mo yan kasi talagang maliwanag ang kinabukasan. So, maraming salamat everyone. And we'll see you all guys soon. Thank you so much, Sir Jeff. Sir Jeff, please stay on stage. We'll have a photo opportunity with Sir Erickson Raimundo. And Sir Betty Nansingan. Please join us on stage. And of course, Johnny, Michael, and Josh, Stephen, to make things official, a photo opportunity with PPL Entertainment and Cornerstone Entertainment. Alright, here we go. Here's the future of Agsunta in Philippine music. Alright, thank you so much, ladies and gentlemen. May we have Jai, Michael, Josh, and Stephen to have your seats. Sir Erickson, Sir Jeff, Sir Perry, thank you so much. You may head back to the booth of yours. Alright, at this point, it's time for our press to take the stage for questions. Kayo na po bahala.
do ready your questions and ready na pong Agsunta for your questions. Ako na muna po ang magsisimula. I have two questions for the group. Anyone can answer. Ang pinaka-importanting question sa lahat, ano po ang thoughts nyo ngayon na official na ang partnership ng Cornerstone and ang TPM? Siyempre, sobrang overwhelmed kami ngayon, lalo na yung speech na ginawa ni Sir Jeff. Grabe yun, sobrang grabe. Promise, sobrang heartfelt and sobrang hindi namin nakalain na meron talagang mga taong, alam mo yun, talagang grabeng mag-support sa OPM. So, grabe. Sobrang salamat. Sobrang overwhelming at syempre, hindi ito mangyayari kung wala din ang aming pinakamamahal na manager, Sir Perry. Maraming salamat sa PPL Entertainment and sa Cornerstone. Grabe. Sobrang excited namin sa lahat ng mga mangyayari, sa lahat ng gagawin. And I can say we are ready. Yeah. Yes, sir. We're ready. Alright. Does anyone want to add? Okay na, okay, sige. Sabi na eh. Okay, sige. Ito naman, one last... Nag-assist ko ng mga 10 weeks yun. Okay, ito. What can the fans expect from you guys moving forward after your 10th anniv? Siguro, mas marami kaming mga gagawin ngayon ng mga shows and syempre, marami kaming mga i-re-release ng mga songs na original na mga nakabangko lang sa amin for ilang years na rin. So, yun yung parang itong panahon na to gusto namin gawin na pagkakataon para talagang i-full force na namin na yung originals naman namin ang ilalabas namin. Di pa full force yun. Yes. Ilang milyong subscriber na, ilang streams na sa Spotify, panimula lang pala. Alright, can we have the press? Anyone ready? Yes, please. Hi, hello, good evening. MJ Felipe from TV Patrol. Hello here. Hi, hello here. Next to the camera. Kanina sinabi ni Jeff na maraming plans for the group. Kayo din, parang you said na marami kayong gustong gawin and what your fans wanted to see. Pero kung kayo yung masusunod, how do you want your new era of Agsunta to sound like and look like? Feeling ko po kasi yung sa sound siguro, more on, dahil sa panahon ngayon, kung mapapansin nyo yung panahon ngayon, sobrang hindi na masyadong yung genres. Hindi na siya sobrang nakastick sa isa. So feeling ko yung mga ilalabas kasi namin ng mga songs, dahil lahat kami parang halos lahat, si Steven kasi hindi nagko-compose ng yung may lyrics, pero nagko-compose yan ng yung mga instrumental. Pero yung genres kasi namin as a band, magkakaiba talaga. So feeling ko yung mga, kung kami yung masusunod, yung mga ilalabas namin talagang sobrang magkakaibang tunog, pero parang may sarili lang kaming ginagawa na formula na parang napapag-isa namin yung tunog namin kahit magkakaiba kami. Parang gano'n. Another one. Uso kasi ngayon yung mga bands, parang they guest stars to be featured on their music videos. Kayo ba? Meron kayong mga naiisip na mga celebrities right now or couples or love teams that you want to appear on your music videos? Madami po eh. Madami. Parang... Sige, give kayo ng isa. Pwede ba? Pwede ko yung magana. Sige, We'd love to hear that. Siguro... Sino? Madami! Ikaw na, ang gusto talaga ni Jai. Sino? Si Ivana. Gusto niya Si Ivana. feature sa mga music videos. Tsaka siguro mga love teams. Yeah. Siguro yung sobrang uso kasi ngayon yan. Ang alam ko sobrang uso ngayon yung sa Netflix, yung Chinese drama na Pinoy. Donnie Pangilinan and Bell, yun! Donnie Bell, yun. Siguro yun, isa ba yun sa mga Tsaka syempre hindi rin mawawala sa dream natin, Dong yan. Ay! Since very close naman to our Ding Dong Marian? Kung Sir Perry kayo. Madali na yun. Madali mo. That's easy for Perry. Pero pa-explain lang why si Ivana pala. Kasi meron talaga kami, meron na kaming music video with Ivana noon pa, like way back 2018. Parang hindi pa sumasabog si Ivana noon. Nandun siya sa isang music video namin. Wakasan. So yun, parang gusto ko lang magkaroon ng parang part 2 ng gano'n na parang makita ulit siya sa music video namin kahit sobrang, ano nyo na ngayon, sobrang,
Yeah. Pangarap lang naman, pangarap. Thank you guys. Thank you po. Thank you po. Thank you so much. We have Alan Policarpio from Inquirer. Hello, good afternoon. Hello po. Nag-celebrate kayo ng 10th anniversary niyo sa Cavite with a concert. So, pwedeng pakwento lang ng experience. How important is it for you guys? Sobrang monumental yung moment na yun para sa amin kasi syempre, una sa lahat, hindi namin nakalain na 10 years na kami. Alam mo yun, akala namin nung umpisa. Akala namin hanggang ngayon, medyo parang bago-bago lang kami. Pero nagulat kami na 10 years na pala kami. And syempre nung 10th year anniversary namin, sobrang overwhelming kasi hindi din namin inaasahan na talagang ang daming taong pumunta. As in, sobrang dami. And kami mismo yung nagulat. Parang na-overwhelm kami na ang dami nila. Tapos yun, syempre sobrang enjoy and dami ding mga pangyayari dun sa mismong event na yun. Kaya sobrang saya namin. And nabanggit nyo nga parang mag-focus na kayo sa mga original songs moving forward. So, working with Cornerstone, how do you think will that help? Syempre, alam naman natin lahat gaano kalakas ang Cornerstone. And syempre ngayon na may dalawa na kaming management na tutulong sa amin. Sabi nga nila, two heads is better than one. So, talagang sobrang, actually, kami naman sa part namin, kami actually yung kinakabahan kasi kami yung medyo, baka mahirapan kami sa sobrang lala ng mga mangyayari. Pero, yun nga, kaya sabi ko, dahil nga talagang tagal-tagal na rin namin talagang inaantay na talagang may tumulong din sa amin na, alam mo yan, yung gusto namin kasi talagang sumabog talaga. Yun talaga yung pangarap namin. So, ngayon na dalawa na yung powers na meron kami sa likod, alam mo yun, sobrang saya namin. It's sobrang thankful namin sa mga taong naniniwala sa amin. Hindi nila alam kung gaano ka laking part to sa career namin. Yeah. And lastly na lang, siyempre daming decisions sa Cornerstone. Anyone that you admire or want to work with sa existing? Siguro, ako sa ngayon ang nakikita ko parang ang ganda gumawa ng song with RG ng I Belong to the Zoo. Dahil sobrang malungkot din yung mga kinakanta. So, feeling namin sobrang lungkot siguro nung magagawa namin. Feeling namin. Alright. Thank you guys and congratulations. Thank you. Thank you. Hi, congratulations. Ayan. So for my first question, now na part na kayo ng Cornerstone, we all know na yung Cornerstone home of the best singers yan sa Philippines. So who among them, yung mga artists talaga ng Cornerstone, yung gusto nyo makasama, maka-perform, maka-jam? Ako siguro personally, ang isa sa mga pangarap kong maka-jam talaga si KZ. Kasi grabe siya mag-perform. So parang feeling ko, pag nakagawa kami ng isang performance na basta feeling ko sobrang astig na. Yun lang. How about yung others? Ako actually same din kasi yun, napanood na namin siya ng live. Parang sobrang hype niya mag-perform. So parang wala siyang pake sa sa mga tao. So Good. Josh. Actually, same. Same. Magkakapareho kami ng mga utak minsan talaga. Casey rin, kasi actually naalala ko kasi may gig kami sa Isabela. Tapos kasunod namin sa sabi ko, solid siguro pag nakatugtog rin natin to. So, ayun, stage performance rin talaga. Grabe. So, I think mamamatch niya rin yung energy or mamamatch ni Jai yung energy niya when it comes to live performance. Yeah. 10 years in the industry, ano yung mga learnings ninyo na natutunan? And paano nag-evolve yung music ninyo after 10 years? Siguro mga learnings namin, na siguro dapat mas pumayat kami ganun. 10 years. 10 years na rin sinabi sinasabi. Oo, 10 years ng wala. Pero ayun, siguro, Patience. Yeah, patience and yung, syempre yung pakikisama siguro sa lahat ng tao, especially sa mga
pinupuntahan ng mga lugar. Dahil sobrang dami na rin namin napuntahan ng mga iba't ibang lugar. And siguro sa tagal namin sa industry, nakita na namin na dapat talagang sa lahat, syempre. Kailangan maging magalang ka sa lahat, maging mabait ka sa lahat. Kasi you never know who you're talking to. Ganun. Siguro yun. How about the music? Sa music? Sa music, parang feeling ko nag-evolve din yung music namin personally, isa't isa. Tapos ngayon kasi dati, ang process namin ng paggawa ng kanta, parang ipapasa yung isang kunyari, may nakumpose akong kanta, ganyan, sasabihin ko sa kanila. Ngayon, more on collaborative na talaga kami gumawa ng kanta. Yung mga, namin kanina, isa sa mga tinugtog namin kanina, yung Mistoyo. Ginawa namin yun sa Zambales. The music lockdown. Sa Zambales, before pandemic. So, feeling ko yun yung nag-evolve. Yung hindi na kami gumagawa ngayon ng kami-kami lang. Pero meron pa rin naman. Meron pa rin naman mga ganun. Pero more on pag nag-decide kami na gawa tayo kanta. Okay, ganito. Uupuan namin siya, parang gano'n. Mas ma-effort kami ngayon. Kasi dati yun, parang iintayin lang namin na merong may isa. gumawa ng isa. Pag wala yung isa, di wala. Ngayon talagang, gawa tayo kanta. Tapos yun, isip kami ng isip concept, isip ng tunog. Yan po. Aside from yun, meron bang other na parang rebranding na magaganap now that you're part na ng Cornerstone? In terms of the music, yung image, yung formal. Siguro, eventually, of course, magkakaroon ng mga rebranding. Lalo siguro namin papagpugiin yung sarili namin. Hindi, pero usually po kasi masasakit yung mga nire-release namin. Pero our latest single, In Love naman. In Love naman. So, di natin alam ba kayo next In Love or Masakit ulit. Ako din. Ako naman, personally, ang gusto ko talagang maging rebranding ko, pumayat ako. Yun talaga. Sorry, sobrang vocal ko doon kasi gusto ko talaga siyang mangyari. Gusto ko talagang makita ng Pilipinas na papayat talaga ako. Kasi sobrang tagal ko na nagpapayat. Tapos hindi talaga nangyayari. Pero medyo naman, medyo ata. Thank you and congratulations. Thank you. Salamat. Mabu. Hello mo. Congrats. Ayan. So, tama ba yung the last song you had, your own composition yan? Tama ba? Opo. Pero ano po yun, yung bridge part yung talagang sinulat namin doon. Kasi yung song na yun, binili namin from Sir Tiny ng... Asan ba si Sir Tiny? Diba A&R na siya? Somewhere. Basta si Sir Tiny. Kung kilala niyo po. Yung sa collaboration. Yeah. Okay. And then yung portion nung parang may spoken poetry and all. Yeah. Sa'yo, Yan ang origin. Yun ako. Bakit nyo may ganyan na? In fairness, parang umaarte ka dun sa part na yun. Talagang si Lionheart, ramdam na ramdam. Yun po yung siguro may personal na na-touch yung bridge. Actually, kasi yung bridge talaga yung kinopost natin talaga. Sa church niyo yun na nangyari. Yun. Mas dinagdagan lang namin ng flavor pa. Parang kinoncept namin na yung concept mismo ng song, tapos dinagdagan namin para mas sumakit palalo yung kanta. And ganun din ba, like in the future, may parang, it's not only parang focus dun sa song, but also injecting spoken poetry or something Siguro like that? Pwede. We're not close to any concept naman. Kumbaga, hanggat kayang mag-surprise. Kasi meron kaming mga songs na with the rap parts, meron. Yun nga, spoken word. So, hindi natin alam baka sumayaw na kami. And in fairness kasi, yung intensity nung kanina, yung pagkakakanta mo, talagang parang, wow, ang taray naman, ang bongga. Ramdam na ramdam, gusto naman manakit. Masyado. Nadadala po kasi ako talaga pagka kumakanta. Usually. Yeah, congrats. Nag-resonate sa kanya. Thank you po. Ayaw aminin na sa akin. Ganyan. Ano tawag ito? And then yung second lang is,
Parang, paano nagsimula pala yung talks about having a co-manager? Actually, parang... Tagal na yun. Oo, parang way back pandemic. Oo. Parang nag-uusap kami with our management, PPL, na how to mas palakihin pa yung reach namin, parang how to mas magkaroon kami ng mga, yung natatap na, yung mga hindi namin natatap na audience is matap namin. So parang, since good friends naman ng PPL Entertainment and Cornerstone, so isa talaga yun sa mga matagal na namin actually napapag-usapan and plan. And finally, nangyari na ngayon. Kaya maraming salamat po. Was it coming also from na parang, kasi parang maraming bago na pumapasok and yet may mga natatap silang market na hopefully you have reached before? Parang ganun ba yun? Or with what's happening in the industry, feeling nyo, kailangan nyo ng extra parang power to help you out? Opo, of course, syempre, sa lakas ng OPM ngayon, grabe, sobrang dami ng artist talaga na mga nagsusulputan, mga bands, mga solo artists, mga P-pop. So, syempre gusto naming sumabay na mayroon din kaming mas malakas pang power na reach. So, yun yung purpose din talaga. Okay. Thank you. Congrats. Thank you. Mami Cho. Hello po, Mami. Hello po. Congratulations. Salamat po. On your new partnership with Cornerstone. Thank you po. My first question is, for 10 years, how is your relationship with each other evolved? Siyempre, marami kaming mga pinagdaanan, maraming mga shortcomings, and marami din mga achievements na mga naranasan together. And masasabi ko, okay naman kami. Within the 10 years na yun talagang... Nandito pa naman kami. Oo. Tsaka parang nangyayari lang, tumatanda lang kami. Pero yun nga, ang goal namin is hindi tumanda. Yun lang. Kasi di ba maraming banda na nadidisband in a few years, tapos kayo you stayed together for 10 years. What's the secret to that except, aside from yung sinabi sa amin na the name of their band comes from the pinagsama-sama teacher ako. Parang, ano yun? Siguro po ang pinaka-sikreto is communication. Open communication sa lahat. Parang every time na mayroon kami mga problems or mga kung ano-anong bumps, so parang pinag-uusapan na lang namin. Kumbaga, hindi kami talaga dumadating sa point na yung magiging disband or what. Hindi naman. Hindi naman, never naman po nangyari. Parang marami na kami, syempre, yung mga different personalities. Kumbaga, may extrovert, may introvert, may mga ambivert. So parang, ang ginagawa namin, kinukumbay namin yun. Parang gano'n. Nagiging, kami. Focus sa strengths. Yes. So, adjust sa isa't isa. Parang gano'n. Siguro isa yun sa susundan ng mga kabataan ngayon na nagtatry silang magtayo ng sarili nilang band. Yes. Siguro, my next question is, after 10 years, pinag-isipan niyo rin ba, did you have to present your wants and desires and your plans to Cornerstone, how you want your music to evolve? As of now, parang hindi pa namin na-represent talaga fully, pero I'm sure, yeah. Eventually, sa relationship na mangyayari with the new management, sa co-manage namin with Cornerstone is for sure paparating din namin yung mga gusto namin mangyari. Yeah. Kasi yung logo nyo for merch, di ba? For upcoming merch and things that you will present for your concerts and your gigs. Kailangan yung brand. So, thank you. Congratulations. Thank you po. Next po, sa kabila mo. Hi, I'm Jojo Panalican. Hello po. You've been around 10 years, and you've seen the rise of the power of social media.
Madami ngayong mga bagong bands who don't see the value of having a manager kasi they are emboldened by the fact na pag in-upload naman natin yan, it will find its own audience. But for you, as someone who has managers, ano ang advantage na nakita nyo? That some of the new ones probably don't see. Well, in my opinion po kasi, ganyan rin po kami nag-start. Siyempre college students, online, post lang, Facebook. YouTube pa rin time na. Pero with pagkaka-organize ng mga bagay-bagay to make you feel more official and from us handling everything, naging total shift po talaga when we got our management. Tapos parang mas powerful. Tsaka yun po, yung mga legal stuff din. Oo, yung mga bilang mga batang nung nagsimula kami, bata pa, hindi namin alam yung mga official stuff, yung mga wala ako sa yung mga technical stuff with the industry. Mga kontrata. So there were things that we were taught as well by the management. This is how you do this. This is how you present yourself. So malaki talagang So we became more presentable to the industry. And syempre siguro ako madadagdag ko dun yung ang difference siguro for me ng ikaw lang na grabe naman talaga social media ngayon, but iba din talaga yung power na meron kang backup na mga pro na sa ginagawa nila. Iba yun. Kumbaga, magkakaroon ka talaga ng reach na sarili mo. Siguro magkaroon ka ng sarili mong experiment na paano mo ipopromote yung sarili mo. And dahil nandyan nga yung internet, madali na yun. Pero, kung meron ka pang mas, pro na nagbaback up sa'yo, iba yung magiging reach mo. Kaya, yun, sobrang saya namin na meron kaming dalawang power-ups. So, it's nice to have some people who have a different perspective. Yeah. Kasi they can also check you if sobra ka na. Yeah. If lumalaki na ulo mo. Yeah. Parang they're there to be helpful to you. My second question, what career advice did you get earlier that you're glad you did not follow? Parang kasi yung mga in-advise kasi sa amin, finalo namin. Parang ang isa kasi sa mga nag-advise sa amin, sa totoo lang, for example, is Sir Monty ng Baileys. Nung papasok pa lang kami sa PPL Entertainment noon, ang isa sa mga talagang tinanungan namin is si Sir Monty. And talagang sabi niya, go! Sabi niya, lalo nung narinig niya si Sir Perry Lansina, which is sobrang laking pangalan din sa industry. So sabi niya, go! Diyan kayo, tama yan. So, feeling ko dun sa question po na yun, parang wala kasing nag-advise sa amin na hindi namin sinunod. Yun po. Na hindi nyo sinunod na, buti na lang hindi nyo sinunod. Lahat sinunod nyo. Oo, parang sinunod namin talaga kasi yun po yung mas manurin po kami. Pero yun, pinapag-usapan naman po muna namin bago namin sundin. Minuwi po namin yung pros and cons. Thank you. Last questions ko. Paano nagbago ang dynamic nyo as a group to each other? Paano nagbago? From 10 years ago. Siguro po ngayon mas parang mas mas professional and siguro mas matanda na rin talaga kami mas sa priorities. Mas na, hindi na laro-laro lang. Yes po, parang ganun. Parang, tsaka syempre, dami na rin naming mga responsibilities sa mga personal life namin. So, parang ngayon, hindi na talaga to, parang dati kasi enjoy lang. Ganun. Ngayon, parang talagang, tara, gawin na natin to, gawin natin itong ganito. Tsaka yung po siguro, yung time management namin. Dati kasi, parang pupunta po sa bahay namin, tugtog, tapos minsan madaling araw. Ang aabutin ng madaling araw, tapos kumakain lang kami.
Ngayon, pag magkikita-kita po kami, para literal na tugtog. Tara, may gawin tayo ganun po. So, yun. Tsaka yun, may fun pa rin naman pong mga biroan, mga ganun. Ang ibig ko sabihin, mas maliwanag pa sa inyo na pag final say, siya yun. Pag final say sa arrangement, siya yun. Pag sa say po kasi parang voting kami lagi. Opo, democracy. Lagi po kaming ganun sa lahat. Oo, lagi kaming Tapos ang tiebreaker namin usually, pagka 2 versus 2, si Sir Perry yung tiebreaker namin. Yun ang halaga ng may manager din. Opo, yun. Opo. Salamat. Thank you po. Hello. Hello po. Okay, the last time that we talked to you, medyo binigyan mo kami ng update na you'll be creating more songs. How far along are we in terms of releasing those songs that you mentioned? Na-release na namin yung isa actually last year yun. Oo nga, yeah. So, meron na po kami mga na-release mga past few months and this year, siguro marami pa kaming marirelease na mga songs na dapat abangan. Naka-timeline naman. Naka-timeline naman. Throughout the year. Siguro mga 2 to 3 songs pa or mga ganun. Kung kaya. Within 2024. Oo. Kanina medyo nag-hint din yung Cornerstone Management na parang they wanted you to also have some sort of an international career, international flavor so that you'd be able to probably perform in other countries. Natatakot ba kayo about that perception? Ako naman po parang personally, hindi naman ako natatakot. Or challenged? Siguro yun po, challenge syempre kasi ibang crowd, iba pa rin yung ibang crowd. So, medyo pa kami doon, hindi pa kami sanay sa international market. Pero gusto namin pasukin yan syempre. Kaya excited din kami at the same time. What do you think skill-wise you lack? Like, isa-isa kayo, ano sa tingin niyo yung kailangan niyo pang pag-aralan? Ako po siguro, feeling ko po yung yung paggawa pa ng mga songs siguro na mas maraming fundamental, maraming mga ganun. Yun po siguro yung nilalak ko yun. Masyado ako po personally masyado akong feelings dominated pag gumagawa ako, ganun po ako. So, ang feeling kong nilalak ko is yung technical, yung mga dapat na formula, yung bigyan ko dito, baka sobra yung dito sa part na to. Yun po, sa akin. Ako po siguro yung communication skills po sa tao yun. So, kasi hindi ko po kayang ma-express ng maigi yung sarili ko. Kasi mahihain po ako eh. So, hindi lang halata. So, yun po siguro lalo na pag nag-ibang bansa or ano. Yeah. So, yun po. How about you? Time management. Kasi, ayun, nabibisi tayo ngayon eh, kaya more on time management and communication na rin. Nabibisi po kasi siya sa kasi. Pero yan, mostly time management. And syempre, as a musician, you always want to get better. Yeah. You always want to improve. Kaya, improve my singing, improve my bass playing, mga ganun po. And more mga technical stuff with recording and all that. Para rin makatulong sa... Siguro po communication skills din. Kasi may hand po. Thank you. Napansin niyo naman po. Yung Pero, how do you plan to solve that? Yeah. Parang pareho kayo. Magkapatid po kasi kami niyan eh. Usap na lang tayo. Siguro po ako, nakikita ko po, baka more on mas mapalabas pa sila lalo
sa bahay nila. Exposure. Oo, exposure sa mas maraming tao. Or maybe like a personality development workshop would be. Pwede. Lahat po magaganon kami. Yung speech class. Oo, college tayo. Nasabi mo. Pero wala po. I think Cornerstone can help you. Alright. Thank you so much. Thank you, boss. Thank you po. Thank you po. Hi, good afternoon. First tanong ko is, how's your social media presence ngayon? Yung may bagong management, mas maging active ba kayo sa social media, TikTok or YouTube? Ano yung mga plano niyo? Ngayon po actually, mas more on nag-hire na kami ng mga social media managers namin. And ngayon, pumapasok na kami sa TikTok. Meron kaming mga TikTok posts. Social media managers. Kumulong ka? Oo. Yun, siguro mas magiging aggressive kami sa social media namin. Lalo na ngayon na meron kaming team na behind na talagang gumagawa ng mga ganun for us. Lalo na ngayon, syempre, na meron pa kaming Cornerstone, meron kaming TPL. Kaya, grabe, sobrang feeling ko mas papalakasin talaga namin yung social media. Tsaka in the first place, that's when we started. Yeah, oo. Kaya, ano lang, tuloy-tuloy lang. Yun, no. Masa naman, if ever bigyan na kayo ng opportunity for acting, game din ba kayo? Ako po, game ako. Hindi ko alam kung game sila. Ako, game ako. Kahit mamatay lang ako isang beses, okay na ako. Puno? Okay. Pakita lang ako, kapatid ni Bandol. Gusto pa rin. Ganun lang, okay na ako doon. Huwag lang po gawin kaming Teletubbies. Ayun. More on ang pangarap ko talaga more on nasa mga action, tapos mababaril ako. Gusto ko talaga. Gusto ko mabaril eh. Pero hindi in real life. Yun lang po. Last question ko na lang. Kinonsider niya rin bang gumawa ng English songs para meron kang international market? Actually, meron po kami mga English songs noon pa po. And more on siguro ngayon, yung mga ginagawa kasi namin, medyo hindi namin naiisip mag-English songs. Pero knowing na yun nga, merong international market na nag-aantay. Siyempre gusto din namin gumawa ng mga English songs. Lalo ngayon. Kasi yung mga dati namin, nakabangko na. So feeling ko mga bagong songs. Pero contrary to that, okay naman po yung English songs first. Pero siyempre, dahil nga, like, yung mga ibang artist ngayon, sumisikat naman internationally with Tagalog. Example ngayon, yung Beanie, yung lakas-lakas, diba? Yeah. It's Tagalog. So, parang, I think, same goal rin naman po na we make a song that's Tagalog, 30%. Or Taglish, pwede rin. Taglish, pwede rin. Pwede din Konyo. International. Pwede din Konyo. Yeah, bro, you know. Yeah. Hello po, good evening. Good evening po. My question po is for Stephen. Charot lang, para mag-airtime. And then kahit sino po pwede sumagot. Kasi wala siyang mic. Hindi, siguro po, question ko, in general kahit alam po sino. So, in your 10 years po na pagkasama po, pwede mag-share po ng major challenges na na-encounter po ng Agsunta. Siguro yung, para sa akin personally po, ang major challenge talaga na pinagdaanan namin is yung pandemic. Yun po kasi talaga yung sobrang hindi namin inaasahan. And nung nagkaroon ng pandemic, that was, feeling ko parang yun yung isa sa mga pinakamainit namin na panahon, tapos biglang nag-pandemic. So parang hindi namin alam anong gagawin namin. Kasi ang parang pinaka-workflow talaga namin nun is every week, pupunta kami sa bahay nila, sa Cavite, to just make content. And nung nag-pandemic, hindi namin pwede gawin yun kasi may yung stock. Testing pa. May mga card, diba? Hindi kami makapag-drive papuntang, taga-Antipolo. Taga-Antipolo siya. Nung time na yun, taga-Antipolo ko siya din. So, hirap kaming pumunta sa Cavite. So, ang nangyari, yung contents namin tumigil. So, yun yung isa talaga sa pinaka-major siguro. Feeling ko kahit sa inyo, yun talaga ang pinaka-major naming challenge na nangyari na so far, okay naman. Na-survive naman. Yung routine namin, the week yun, na-break bigla. Na-break bigla. Tapos parang
Nung una, actually, parang relax. Nung una, parang namin na pahinga. Sa wakas, makapagpahinga na tayo kasi tagal namin ginagawa yun. Tapos eventually, nung tumagal yung pandemic, parang 2 years na, no? Parang, uy. Teka, wala na pera. At least nalagpasan niyo. At nalagpasan natin. And look at you now, nasa corners of people na kaya. Yes. And then next naman po, sir, may talks po ba, looking forward po kayo na possibly po yung mga songs na gagawin ninyo, maging theme song po ng mga teleserye, and then movie, kasi yun po yung parang like the rewind, di ba? Sumigat po dahil dun sa Opo, syempre po, that's always been. Actually, meron po kaming mga ilang songs na nagamit yung isa sa film, yung kung alam niyo po yung ang mga batang pause. Yun, yung gusto ko lumipad. Meron po kaming pinagawa sa amin yun ni Sir Jonathan. Tama, parang may isang composer sila, tas kami yung nag-interpret ng mismong song. Tapos meron din kaming song naman na kinta naman ni KZ. Yung Miss KZ Tandira. Yung title ng song, title rin ng yung Bagong Umaga. Kung alam niyo po yung Bagong Umaga, yun po yung isa sa songs na nagamit sa teleserye. Ay, oo nga, no, yun po. Sa Di Ba Halata na song. Thank you po. Open po kami. Thank you and congratulations. Thank you po. Hi, Marco. Tanong ko lang, for 10 years, di ba, ano na kayo, build na yung grupo ninyo. So, sa 10 years na yun, nagkaroon ba ng pagkakataon na, halimbawa, si drummer, si Steven, gusto naman niyang mag-guitar, gusto naman, kasi gusto niya mag-drums, or gusto niya kumanta? Actually, meron po kaming ganung version ng Agsunta po. Agsuntok po yung pangalan na yun. Ikaw yung nag-drums doon, di ba? Tapos ikaw nag-gitara. Nag-bass. Ako nag-gitara. Ikaw kumakanta. Huwag na ulitin. Sinubukan na po namin. Parang huwag niyo na lang po pakinggan. Kaya ako Agsuntok. So, kaya nag-stick pa rin yan. Pero may ganun po kaming version. Paglasing siguro. Paglasing lang. Next naman na question. Doon sa lahat ng mga naging covers niyo, ano yung mga naging pinaka-favorite niyo doon na kanta? And doon sa lahat naman din ng mga originals niyo, ano yung kumbaga ilalatag niyo talaga na yun yung pinaka-favorite? Siguro ako po sa covers, ang pinaka talagang nag-strike sa akin din yung cover namin po ng Mundo. Yun po, parang sobrang para sa akin sobrang heartfelt ng pagkakagawa din namin doon. Tapos sa originals po, so far ngayon, ang pinaka-favorite ko talaga dahil sobrang rakrakan ng dulo niya. Yung Kundi Na Ako po. Yun po yung favorite ko. Ngayon, kasi nag-iba-iba yung favorite ko. Minsan. Yung iba po? Ako po kasi yung syempre yung nadarang sa covers kasi bukod sa yun yung swag din kasi doon talaga yung sa originals syempre yung paborito ko sa Huling Pagkikita kasi iba yung bigat rin namin dun sa song na yun. Saan po sa covers, Bakit Part 2 by Mayonnaise kasi idol po namin. Well, ako idol po Mayonnaise. Tapos sa original... May drum solo ka dun, di ba? Parang nasa dito. Tapos sa originals po, pares kami ni Josh sa Huling Pagkikita. Kasi masarap po. I think paborito namin yun kasi medyo swak yun. Paborito namin ginagawa namin dun. Ako po, yung cover po, Mundo. Tapos sa original po yung latest namin, yung Ikaw. Okay, thank you. Thank you. We're down to our last 3 questions. If we have more. None? Alright, thank you so much to our press. Palakparan po natin. Thank you po. And can we have parting words? Tig-isa po tayo. Muna. Thank you po sa lahat ng nag-effort pumunta po dito. Thank you po Cornerstone, PPL, sa inyo pong lahat, sa Agsuntec po, sa team po namin. Yun, sa inyo pong lahat. Sana po wala akong nakalimutan. So, yun.
Yun nga po. Siyempre, thank you Cornerstone for believing in us and accepting us in your family. We're excited to work with you and have more success with you guys. And sabay-sabay tayong paakyat, hopefully. And yun, thank you syempre sa mga team namin. Sa inyo po, sa media that took time of your day to be with us. And we thank you po for Team Agsoon team, sa SOCMED namin, and sa mga nanonood sa live namin ngayon. Thank you very much for taking time for us. Ayun po, thank you po Cornerstone, PPL, sa press po, sa Atmosphere po, thank you po, sa media, ano po, ay sa social media, ano po. Thank you po. Siyempre, all in all, gusto na namin pasalamat. Una sa lahat sa manager namin, si Sir Perry, BPL Entertainment, and siyempre sa bagong pamilya na kumukup sa amin ngayon, kay Sir Erickson, kay Sir Jeff, sa Cornerstone family. Maraming salamat po sa opportunity na to. And talagang gagalingan namin. Makakaasa po kayo, talagang gagalingan namin. Tatapatan namin yung lahat ng kaya niyong gawin. Sa abot na namin, ng aming makakaya, tatapatan namin yan. Yung hard work, yung sipag. And syempre gusto namin po salamat sa inyong lahat po na nandito ngayon sa press and sa team namin, Agsoon team, and kay Bailey, sa team ng Cornerstone. Maraming salamat po. And syempre sa Atmosphere. Maraming salamat po sa inyo for taking time for Agsoon. Maraming salamat po. And syempre, kay Lord. Yun, maraming salamat kay Lord dahil nandito kami ngayon. Thank you. Thank you po. Thank you so much, Jai, Michaela, Josh, and Stephen. One last photo op. Kayong habang lang. For our Agsoon team, #Agsoon team. Do follow Agsoon on their social media accounts at Agsoon. And of course, Atmosphere Publisher for hosting this event. Follow them on Instagram at Atmosphere. Naging Palawan, naging Palan. Masyado niyo pinag-inig. Ako! Pinag-sting niyo ng sting. Energy ni ano? Ako may kagalit. Kasi nga last year, nabasa kasi walang ano. Pulong naman ako. Sino yung host? Si Billy? Billy ba yan? Hindi ko mapicturean, ang daming nakapala. Miss Lynn, akyat ka dahil kailangan ko yan para sa ano.
Anthony naman. Wala ako. Wala yung totoo. Feeling ko ikaw si ano man Galulog Milker. I will.